Ang mahiwagang punong bibig. Sir Isaac Newton, ang pangalang kasing kahulugan ng henyo. Formal na sinabi sa kanyang third law of motion na para sa bawat aksyon, mayroong pantay at kasalungat na reaksyon. At bago pa man ang panahon ni Newton, nagpapatunay ang kwentong ito na ang third law of motion ay madalas na nagagamit natin sa araw-araw. Kaya, huwag na nating patagalin pa. Umpisahan na natin. Noong unang panahon sa isang maliit na nayon, nakatira ang bagong mag-asawa, si Arisa at si Steven, na sa sandaling iyon ang pinakamasayang mag-asawa sa mundo. Iyon ang sinabi nila sa isa't isa. Talagang napakasaya ko na dumating ka sa buhay ko, Arisa. At ganoon din naman ako sa'yo, Steven. Tayo na ang pinakamasaya at ang pinakaswerte mag-asawa sa mundo. Tama ka riyan, tayo nga. Honey, nandito na ako. Steven, na-miss kita na sobra. At na-miss din kita. Maliligo muna ako at pagkatapos kakain na tayo, okay? Sandali, Steven. Kailangan mong ilagay ang mga sapatos mo sa shoe rack. Pasensya ka na. Okay lang. Ako na magliligpit. Maganda ka na para sa hapunan. The best ka talaga. Alam mo kasi ganda niya. Tapos yung ganda wala. Tama ka dyan. Maayos ang takbo ng lahat sa kanilang tahanan. At talagang napakasaya ng mag-asawa. Sobrang saya na hindi nila nakikita ang mga bagay na hindi nila mapagkakasunduan na nagsisimula pa lang sa kanilang relasyon. Ang mga araw ay naging buwan, ang buwan ay naging taon. At ang dating masayang mag-asawa ay nagsimulang mag-away sa mga maliliit na bagay. Kailangan mong ilagay ang mga sapatos mo sa shoe rack. Gagawin ko yun, pwede ba? Pagpahingahin mo muna ako. Kakauwi ko lang galing sa trabaho eh. Hindi pwede. Ako ang nag-aayos ng mga sapatos mo, ng mga damit mo, naglilinis ng bahay tapos sisigawan mo lang ako? Ano ba naman yan? Pakiusap, Arisa. Pagod na ako at sira pa ang araw ko sa trabaho. Ayoko nang makipagtalo pa sa'yo ngayon. Iniisip mo bang gusto ko to? Napapagod na ako sa mga reklamo mo sa trabaho araw-araw habang ako naman ang nag-aasikaso sa'yo at sa bahay na to. Eh di wag mong gawin. Hindi ko naman yan hinihiling sa'yo eh. Pwede ba? Hayaan mo na lang ako mapag-isa? Oo, ganun na lang ang nangyari sa kanilang mundo. At minsan, nagiging mas matindi pa ang kanilang pagtatalo. Napakaalat naman ng curry na to. Masarap naman para sa akin. Ewan ko sa'yo. Anong ewan ko sa'yo, Steven? Kung hindi mo gusto yan, magluto ka ng sarili mong pagkain o tumigil ka sa pagrereklamo mo! Ay, pakiusap, Arisa. Pwede ba akong umasa na magkaroon ng disenteng hapunan pagkatapos ng trabaho ko? Hindi lang naman ikaw ang nagtatrabaho rito. Nagtatrabaho rin ako. Hindi biro ang pag-aasikaso sa bahay. At ano naman ang gusto mong gawin ko ngayon? Kainin itong napakaalat na pagkain? Sinabing hindi nga yan maalat. At kung hindi mo talaga gusto yan, magluto ka ng sarili mong pagkain. O siya, sige! Itinabi ni Steven ang pagkain at saka siya tumayo at lumabas ng bahay. At nagpatuloy lang ito. Nag-aaway sila tuwing dumarating siya galing sa trabaho. Sumasagot si Arisa ng mga mapapait na salita at lumalala lang ang mga simpleng bagay. At nang tumagal, hindi na nagtitinginan ng mag-asawa sa mata. Isang araw, nagdala si Arisa ng pitsil at pumunta sa fountain para lagyan ito ng tubig. Napakalungkot niya at umaagos sa kanyang pisngi ang malalaking patak ng mga luha. Mayroon isang matandang babae sa may fountain ang pumunta rin para kumuha ng tubig. Tumingin siya kay Arisa at nalungkot para sa kanya. Ano ang problema mo, anak ko? At bakit lumuluha ang napakaganda mong mga mata? Umiiyak na sinabi ni Arisa sa matanda ang lahat ng mga nangyayari sa buhay niya. At nang marinig nito ang buong kwento, kinuha niya ang pitsil at nilagyan ng tubig sa fountain. Umuwi ka na, iha. Itabi mo itong tubig na ito. Kapag nagsalita ang sawa mo na ikagagalit mo, punuin mo ang bibig mo ng tubig. Ano po ang magagawa nito? Makikita mo, iha. Makikita mo. Pinasalamatan ni Arisa ang matanda at saka umuwi. Noong gabing yun, nang maghahapunan sina Arisa at Steven, sabi ni Steven, Dahil araw ng linggo naman bukas, iniisip kong pinturahan ang bakod natin. Pinturahan ng bakod? Hindi ba dapat bukas tayo pupunta ng palengke?
Pwede naman natin gawin yun sa gabi. Hindi mo kailangang kontrahin ang lahat ng sasabihin ko? Sisigaw na ulit sana si Arisa pero napigilan niya agad dahil naalala niya ang sinabi sa kanya ng matanda. Tumakbo siya papunta sa pitsil at pinuno ang kanyang bibig ng tubig. Ano namang ginagawa mo? Umaarte at kakaiba yung mga kinikilos mo. Meron ka na namang mabigat na problema sa akin, hindi ba? Hindi ako makapagsalita kapag sumisigaw at sinisigawan mo ako. Hindi ko na maalala kung kailan ang huling beses na nagkaroon tayo ng tahimik na usapan. Palagi ka na lang, ako nila, tapos ko nila. Nagpatuloy pa si Steven sa pagsasalita hanggang sa huminto siya, huminga ng malalim at kumain. Habang si Arisa naman, natutuwa siya na sa unang pagkakataon, hindi siya natulog ng masama ang loob. Nangyari pa ito sa sumunod na mga araw at tuwing nakakapagsalita si Steven ng ikagagalit niya, pinupuno niya ng tubig ang kanyang bibig galing sa pitsil. Ang pagbabago sa pag-uugali na pananahimik ni Arisa ang nakapagpaisip kay Steven sa mga maling nangyari. Na-miss ni Steven ang mga panahong masaya sila. Laking gulat ni Arisa nang magsimulang magbago at bumuti ang lahat. Napakaganda mo ngayong araw na ito ah. Salamat. Napakakisig mo namang tingnan ngayon. Hanggang sa napalitan ng mga ngiti at tawanan at pagmamahalan ng mga hindi nila pagkakaintindihan. Nako, ubos na ang mahiwagang tubig. Kaso, hindi ko na pala ito kailangan pa. Pero paano kung mag-away kami ulit? Mas mabuti pa kayang lagyan ko na lang ito para sa susunod. Kaya nang sumunod na araw, pumunta siya sa fountain. Umaasang makikita niya muli ang matandang babae na nagbigay sa kanya ng mahiwagang tubig. Nakita niya itong naghihintay malapit sa fountain na nag-iigib. Oh, Iha! Kumusta ka na? Mukhang masaya ka. Siguro umepekto na ang payo ko sa'yo. Opo, umepekto po na parang himala. Paano ko po kayo mapapasalamatan sa ginawa ninyo para sa akin? Masaya na po ako ulit ngayon. Hindi na po kami nagtatalo ng asawa ko at bumalik na sa dati ang lahat noong nag-uumpisa pa lang kaming mag-asawa. Masaya ako para sa iyo, Iha. Oh, Lola, maaari po bang makahingi ulit ng iyong mahiwagang tubig? Oh, ang mahiwagang tubig? Opo. Alam mo, Iha, normal na tubig lang na nanggagaling sa fountain ang inilagay ko sa pitsil mo. Kagaya lang yun sa dinadala mo pauwi ng bahay. Ito lang ang sikreto. Tuwing puno ng tubig ang bibig mo, hindi ka makakasagot. Hindi lumalala ang away at mabilis lang itong matapos. Iyon ang dahilan kung bakit masaya ka ngayon imbis na malungkot. Walang mahiwagang tubig gaya ng akala mo. Umuwi ka na tuwing magagalit ka sa asawa mo o kahit kanino sa ganyang bagay. Magpanggap kang puno ng tubig ang bibig mo at huwag kang sumagot. Iyon ang totoong mahika. Mamuhay ka ng payapa, anak ko. Alam niyo po bang nakakamangha po kayo? Palaging naaalala ni Arisa ang payo sa buong buhay niya at namuhay ng napakasaya. At nang magkaroon siya ng sariling mga anak, ipinasa niya sa kanila ang sikreto. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong pinakatahimik ang kadalasang pinakamasaya. Huwag mong hayaang sakupin ka ng iyong galit dahil lahat ng sinasabi mo o ginagawa ay may kapalit. Tulad ng formal na sinabi ni Sir Isaac Newton sa kanyang third law of motion, para sa bawat aksyon, mayroong pantay at kasalungat na reaksyon.